Okay. Sige. So, question ko na, meron ba kayong pinagpipray ng sobra, no? Meron kayong pinagpipray kay God sobra lately? Ah, Isipin nyo kung meron ba kayong pinagpipray kay God na talagang pinipilit mo, no, na sana i-answer niyo yung prayer na yun, no? Ang question ko, alam niyo kasi ako, no, lagi ko itong na-experience, no? Dati pinagpipray ko sobra, parang Lord, sana magkaanak kami ni Doreen, parang 4 years, 3 years na kaming kasal, ganyan, no? Tapos laging ang sagot sa akin ni God, paano kapag hindi ko binigay? Yung ganun, no? Paano kapag hindi ko ibigay? Paano kung nakikiusap ako sobra, tapos ang sagot niya lagi, paano kung hindi ko ibigay sa'yo? Hanggang ngayon, no, pag meron ako pinagpipray, Lord, sana naman maging okay na to, maayos na tong problem kong to, no? Tapos laging niyang ini-impress sa akin yung question na yun. Paano kung hindi ko ibigay sa'yo? Di ba? Kayo, kung ganun ang sabihin ni God dun sa prayer ninyo, ano mafe-feel nyo? Ano mafe-feel mo? Sinong gusto mag-share? Sige, Mark. Ako lately wala naman akong pinagpe-pray na gano'n. Pero alam ko yung feeling na parang ang Mm. bigat na pag hindi tinupad yung gusto mo. Na Mm. parang, kasi nasa utak mo yun na parang ito yung magiging solusyon or ito yung Yeah, aayos ng problema mo eh. correct. Tapos parang pag hindi binigay siya, parang ang bigat na parang, ibig sabihin, dala-dala ko pa rin to hanggang bukas, hanggang susunod na araw. Yeah, Parang gano'n. tama, tama. Sino pa? Chip, meron ka? Ako ganyan na rin ako pagka nag-pray ngayon. Meron laging parang ito yung prayer ko, pero parang bukas din ako sa paano pag hindi binigay ni Lord. Parang ganun. Pero yung ano feeling talaga nakaka-disappoint yun. Pero somehow parang open na rin kasi ako sa mga plano nila. Mga ganun. Pero mahirap pa rin. Mahirap talaga. Kasi Tama. hindi ko naman hawak lahat. Siyempre, iba yung mga plano ko pero yun yung mga pinag-play ko, yung mga plano ni God. Pero yung mga plano ni God, ay yung mga plano ko, pero yung mga plano ni God, parang yung lagi naiisip ko na yung lagi yung mangyayari. Sa tingin mo, Paps, bakit siya mahirap? Mahirap kasi kapag ka nangyari yung plano ni God, hindi naman doon yung hindi ko alam kung kaya ko yun eh. Tama, Na tama. na 'di ba? Parang uncertain na parang hindi ko alam kung ano yung magiging desisyon. Although malimit na nangyari sa akin 'di ba yung mga nakaraan. Mahirap yung feeling talaga eh. Mahirap talaga na dumarating pa rin yung point na gumagawa ka ng sarili mong desisyon na parang nawawala ka pa rin kay God. Yeah. Tama. Pag dumating yun. Thank you, Paps. Sino pa? Sino pang gusto mag-share? May gustong-gusto kang bagay. Tapos sabi sa'yo ni God, paano kung hindi ko ibigay yan sa'yo? Anong sasagot mo ron? Going Ako once? sagot ko paano kung hindi mo ibigay? Anong gagawin ko, Lord? Balik mo, no? Oo, binabalik ko talaga sa kanya. Paano nga? Tama. Hindi ko alam di ba? Tama. Pero alam mo yung tanong na yun. May plano yun eh. Ayoko nga Tama. mangyari. Parang gano'n di ba? Tama. Kabaliktaran nga yung gusto ko mangyari. Tama. Kabaliktaran nga eh. Maganda na. Maganda yung sagot mong yun. Maganda yung sagot mong yun. Kasi alam mo, yung tanong na yun, paano kung hindi ko ibigay sa'yo? Alam mo anong nire-reveal nun? Nire-reveal nun yung heart mo eh. Kanino ka ba talaga? Doon sa gusto mo mangyari o sa akin ka ba talaga? Nakita mo, parang makikita mo eh, makikita mo yung condition ng heart ng isang tao kapag hindi mo nakuha yung gusto mo at binigay sa iyo yung gusto talaga ni God.
Pero kasi sinabi si C.S. Lewis, no? Sabi ni C.S. Lewis, if I find in myself a desire which no experience in this world can satisfy. Meron siyang isang desire, tapos wala, kahit isa sa mundo na to, hindi siya masasatisfy ng mundong to. Sabi niya, the most probable explanation is that I was made for another world. Hindi ako para dito sa mundong to. Tingin nyo, do you agree? Do you agree dito sa statement ni C.S. Lewis? Agree ba kayo rito? Na kung makita mo no na dati gustong-gusto mo tong bagay na to no nagkaroon ka na, meron ka pa rin hinahanap na iba. Di ba? Hindi ka ano no. Alam mo, sabi ng tao, sabi ng marami, contentment daw is the secret to happiness. Di ba? Kailangan makontento ka. Pero alam mo, yung being contented, iba yan sa being satisfied. Magkaiba ang being contented sa being satisfied. For example, no, kumakain ka, pag sinabi mo, okay na ako, busog na ako, kunwari, no? Tapos biglang may nilabas, no? Sobrang favorite mo yung ano, yung pagkain na yun. O sige, patikim. Ibig sabihin, contented ka na, but you're not yet satisfied. Pag sinabi mo satisfied ka na, pag inalok ka pa rin ng sobrang gustong-gusto mo, ayoko na, sobrang busog na talaga ako. Ibig sabihin nun, satisfied ka na. Iba yung contented doon sa talagang wala ka ng ibang hinahanap. Minsan contented ka na wala ka naman magawa eh. Kailangan mo maging makontento eh, dahil di ka naman magkakaroon ng bagay na yun eh. Pero yung satisfied ka, yung sinasabi ni C.S. Lewis na satisfied, kahit na magkaroon ka nun, ayaw mo na. Kasi okay ka na talaga. No? Alam mo yung topic natin tonight, no? Sobrang gustong-gusto ko to, no? Sobrang gustong-gusto ko to sa Book of John. Ito yung isa sa pangalawa to sa pinakagusto kong chapter dito sa book na to, no? This is about the Samaritan woman or the woman at the well, no? So isa lang ang goal natin tonight, no? To know what will truly satisfy us. Ano ba talaga 'yun? Ano ba talaga yung pag meron ka na nito, okay ka na talaga. Okay ka na talaga. Okay? So sino pwede magbasa? Chapter 4, 1 to 12. Tatlong readers kailangan ko eh. Meron pa yung mga kadugtong eh. Si mga babae, pili tayo mga babae. Si Sis Jaja. Si Sis Jaja. Sis ka na ba maghugas, sis? Ongoing. Pero Ay, okay. kailangan. Sige. Wait na. John chapter 4 verse 1 to 12. Anong verses lang ba? Yeah, yung 1 to 12. Kasi meron pang kadugtong yan. Okay. Now Jesus learned that the Pharisees had heard that he was gaining and baptizing more disciples than John. Although in fact it was not Jesus who baptized, but his disciples. So he left Judea and went back once more to Galilee. Now he had to go through Samaria. So he came to a town in Samaria called Sychar, near the plot of ground Jacob had given to his son Joseph. Jacob's well was there, and Jesus, tired as he was from the journey, sat down by the well. It was about noon. When a Samaritan woman came to draw water, Jesus said to her, "Will you give me a drink?" His disciples had gone into the town to buy food. The Samaritan woman said to him, "You are a Jew, and I am a Samaritan woman. How can you ask me for a drink?" For Jews do not associate with Samaritans. Jesus answered her, "If you knew the gift of God and who it is that asks you for a drink, you would have asked him, and he would have given you living water." "Sir," the woman said, "you have nothing to draw with, and the well is deep. Where can you get this living water? Are you greater than our father Jacob, who gave us the well and drank from it himself, as did also his sons and his livestock?" Yun. Thank you, Sis Jaja. Pwedeng continue ni Dr. Eileen de los Santos. Good evening. Ni... Grabe. Napaka-formal. Tapos nabasa ko, ganun nga pala yung pangalan. John 4, verse 13 to 20.
Jesus answered, "Everyone who drinks this water will be thirsty again, but whoever drinks the water I give them will never thirst. Indeed, the water I give them will become in them a spring of water welling up to eternal life." The woman said to him, "Sir, give me this water so that I won't get thirsty and have to keep coming here to draw water." He told her, "Go, call your husband and come back." "I have no husband," she replied. Jesus said to her, "You are right when you say you have no husband. The fact is, you have had 5 husbands, and the man you now have is not your husband. What you have just said is quite true." "Sir," the woman said, "I can see that you are a prophet. Our ancestors worshipped on this mountain, but you Jews claim that the place where we must worship is in Jerusalem." Yan. Thank you, Ice. Si Sis Ana. Pwede ka sis, yan. John 4, verse 21 to 26. Woman, Jesus replied, "Believe me, a time is coming when you will worship the Father neither on this mountain nor in Jerusalem. You Samaritans worship what you do not know. We worship what we do know, for salvation is from the Jews. Yet the time is coming and has now come when the true worshiper will worship the Father in the Spirit and in truth, for they are the kind of worshippers the Father seeks. God is spirit and God is spirit, and his worshipper must worship in the spirit and in truth." The woman said, "I know that Messiah, called Christ, is coming. When he comes, he will explain everything to us." Then Jesus declared, "I, the one speaking to you, I am he." Yun. Amen. Thank you. Thank you. Thank you, Sis Ana. Ano, sobrang ganda, no? Sobrang ganda nitong verses na to, no? Yung mga declaration, mga sinabi ni Jesus dito. Sobrang ganda ng meaning, no? So, tingnan natin, balikan natin yung mga verses. Sabi rito sa verse 3, "So he left Judea and went back once more to Galilee. Now he had to go through Samaria. So he came to a town in Samaria called Sychar," no? So ano raw yung sinasabi? So si Jesus daw umalis sa Judea, yun yung south, para magpunta sa Galilee, yun yung nasa north na hometown niya. So bakit kailangan nilang umuwi sa hometown nila? Dahil medyo nagiging mainit na raw si Jesus sa mga Pharisees. Dahil nakakarating na doon sa mga Pharisees na marami na silang binabaptize. So kailangan muna nila magpalamig, no? Kasi sinasabi nga ni Jesus na it is not yet time. So hindi siya pwede mahuli, hindi pa, marami pa siyang gagawing ministry, no? So kailangan niya mag-ingat, no? In fact, alam mo, pag may mga Pharisees na nahanap si Jesus, minsan makikita mo si Jesus tumatakbo eh. Kasi hindi pa raw time eh, hindi pa tama yung oras para mahuli siya. So, ito yung map, no, para magkaroon tayo ng idea. Ito yung map ng Israel. Yung Galilee nasa north, no, makikita mo sa itaas, no. Yan yung Galilee. Tapos, yung Judea naman, nandun sa baba. Diyan siya manggagaling. So, galing siya ng south, pupunta siya ng north. Yun yung biyahe nila, no. So, ang naging ruta ni Jesus, itong pink na to. Itong pink na line sa gitna. Yan yung ruta niya kung paano siya pupunta from south to north. Hindi ito yung normal na ruta papunta sa Galilee kung galing ka ng Judea, no? Usually, ang ruta na ginagawa nila is itong hidden line na blue. Yan yung ruta talaga. Pag galing ka ng Judea, papunta ka ng north, diyan ka dapat dumaan. Pero si Jesus, no? Dito siya dumaan sa pink. Bakit kaya? Bakit siya diyan dumaan? Kung hindi yan ang usual na ruta. May idea ba kayo bakit siya diyan kailangan dumaan? Si Bro Joseph. May idea ka bro kung bakit siya sa pink dumaan? Wala ako idea pero guess lang. Siguro Sige. dahil gusto daanan yung Samaria. Dahil Gusto yung daanan yung Samaria na Yon, tama bro. Dahil gusto niyang dumaan ng Samaria. Yun din ang reason kung bakit hindi yan ang tamang daan. Dahil yung mga Jews, iniiwasan nila yung Samaria. Pag pupunta sila from south, pupunta sila ng north, iniiwasan nila dumaan sa Samaria. Bakit? Kasi diyan nakatira yung mga Samaritans. At sobrang galit ng mga Jews sa mga Samaritans.
Bakit? Kasi yung mga Samaritans, mga half-breed. Hindi sila full-blooded Jews. No, sila yung mga Samaritans, sila yung mga anak ng mga Jews nung araw na nag-asawa ng mga Assyrians. Kung naalala niyo yung na-discuss natin before, no, yung Assyrians sinakop nila ang Israel. Nung nasakop sila ng Israel, kinuha nila yung mga Israelites papunta ng Assyria. Yung Assyrians naman nagpadala ng mga locals nila sa Israel. Yung mga pinadala nilang locals doon, nagkaroon ng mga anak sa mga Jews. Yung naging anak nila, ito yung mga yun, yung mga Samaritans. No? So, ito yung mga half-breed. Half-breed sila. At para sa mga full-breed na Jews, napakababang uri ng tao na to. Ang tingin nila dito sa mga Samaritans. Bakit? Kasi para sa kanila, hindi to one of the chosen people of God. Kasi ano to parang, kumbaga parang bastardo, parang nalahian sila ng ibang lahi. Tapos ang nakalahi pa sa kanila, yung mga sumasakop. So ang dumi-dumi ng tingin nila sa mga Samaritans, no? Sobrang baba ng tingin nila sa mga to kasi parang bunga sila ng parang bunga sila ng pagtataksil, parang gano'n, no? Pero sabi dito sa verse 4, Jesus had to go through Samaria. Ibig sabihin, hindi siya napadaan lang. Hindi ito yung nagkamali lang na gusto ko to mas maiksi yung daanan. Hindi. Hindi to coincidence. Ibig sabihin, meron talagang sadya si Jesus sa lugar na to. So sabi doon sa binasa kanina ni Sis Jaja, no, nung napagod daw si Jesus sa journey niya, at dahil noon, di ba, tanghaling tapat, umupo muna siya sa tabi ng well. Umupo si Jesus, no? So makikita mo no, na tao talaga siya, no? 100% man and 100% God. Napapagod din siya parang tao, no? Tapos yung mga disciples daw niya, yung binasa kanina, umalis daw muna yung mga disciples niya para kumuha ng pagkain. So, habang nakaupo si Jesus, sabi sa verse 7, when a Samaritan woman came to draw water, Jesus said to her, "Will you give me a drink?" Ito yung sabi, his disciples had gone into the town to buy food. So gusto kong ma-imagine niyo itong scenario na to, no? Umalis yung mga disciples, ngayon si Jesus lang ang nandito at saka itong woman, itong Samaritan woman. Alam niyo usually matao ang mga wells, no? Matao kasi yan yung source of water, no? Pero pag noon time, walang tao diyan kasi mainit, di ba? Pero pansinin niyo, ito yung oras na napili ng woman para mag-igib. Bakit kaya? Bakit kaya? Siguro dahil gusto niya umiwas sa maraming tao. Siguro isa siyang outcast. Or pwedeng gusto lang niya mapag-isa, no? Gusto lang niya mapag-isa. Sabi ni Dors, baka raw introvert, no? Pero mamaya makikita natin, no, kung ano yung possible reason kung bakit, no? Bakit ito yung napili niyang time. Sabi sa next verse, the Samaritan woman said to him, sabi raw ng Samaritan woman kay Jesus, "You are a Jew and I am a Samaritan woman. How can you ask me for a drink?" Tapos nag-quote si John, no, yung writer ng book, "For Jews do not associate with Samaritans." Alam mo yung pag-explain ni John na ganyan, yung open and close, alam mo na ang intention ni ni John dito ay mababasa to ng mga Gentiles or hindi Jews. Kasi na-explain pa niya eh. Na-explain niya kung Jews lang ang writer niya, ang readers niya, hindi na niya kailangan explain. Pero dahil na-explain niya, talagang intention niya is mabasa to ng mga Gentiles or mga non-Jews, no? So makikita natin na aware yung babae na hindi to normal sa culture ng mga Jews at Samaritans, no? Alam niyo ba na ang daming barriers, no? Mga barriers na binrake ni Jesus sa pagpunta dito sa Samaritan woman. Sa culture nila, sa culture, unang-una, binrake ni Jesus yung racial barrier, no? Kasi Samaritan siya at Jew naman si Jesus, no? And Jews hate Samaritans, di ba? Kung napanood niyo yung The Chosen, yung palabas na The Chosen, ang ganda kung paano nila pinortray yung galit ng Jews sa Samaritans. Meron doon isang scene na naglalakad yung Samaritans, dinuduroan ng Jews. Talagang ganun sila kababoy sa isa't isa. Mapadaan lang duduraan, tapos magsisigawan, tapos babatoy ng bato. Talagang galit na galit sila. Galit na galit sila sa isa't isa, no? So yan, binrake yan ni Jesus, no? Pangalawa, binrake din niya yung gender barrier. Kasi hindi lang siya Samaritan, babae pa siya. Alam nyo, yung mga rabbis, yung mga teacher ng law, tulad ni Jesus, isa siyang rabbi, no? Hindi sila allowed to talk to a woman. Bakit? Kasi mababa sobrang tingin nila sa mga babae.
Tingin nila, hindi capable ang babae to understand scriptures. Parang wala silang pinag-aralan. Sobrang baba ng tingin nila. Alam niyo kung gaano kababa yung tingin nila sa mga babae. Merong prayer ng mga Hudyo. Alam mo ano yung prayer nila? Ito yung prayer nila kay God. Oh. Blessed are you, O God, King of the universe, who has not made me a Gentile, a slave, and a woman. Grabe, no? Ganon kababa yung, di ba? Ganon kababa. Mababa na ang tingin ng mga Jews sa mga hindi Jews, yung mga Gentiles, no? Yung ibang lahi. Mababa na tingin nila ron. Pero tapos sobrang baba rin ng trato nila sa mga slaves, di ba? Tagahugas ng paa nila yan. Mababa ang trato nila sa slaves. Pero mas mababa pa sa Gentiles at slaves ang tingin nila sa mga babae. Ganon ka, dinidegrade talaga nila ang mga babae. So isipin nyo, no? Gaano kababa tong Samaritan woman sa mata ng isang rabbi tulad ni Jesus. Dapat, gaano siya kababa dapat sa mata ni Jesus. Samaritan na siya, babae pa siya. Di ba? At hindi lang yun, no? May isa pa siyang mag-isa pa siyang pumunta rito. Ibig sabihin parang outcast pa siya. Ibig sabihin sa grupo ng mga Samaritans, mababa pa yung tingin, yung kalahi na niya, mababa pa yung tingin sa kanya. Kaya gulat na gulat yung babae kay Jesus, no? Sabi niya, bakit ka humingi ng tubig sa akin? Kaya nagulat siya, ba't sa akin ka pa kumukuha ng tubig? So ano sagot ni Jesus sa kanya? Sabi ni Jesus, if you knew the gift of God and who it is that asks you for a drink, you would have asked him and he would have given you living water. Alam nyo, napakaganda ng word na to, no? Sinabi ni Jesus, no? Gift, no? Napakaganda ng word na yan. Pero alam nyo, naisip ko, yung mundo, binigyan na ng ibang meaning or ibang definition ng word na gift, no? Iniisip natin, no? Pag may nagregalo sa'yo, kailangan din natin suklihan. Di ba ganun ang gift sa atin, no? Kailangan suklihan mo. Pag may ginawang mabuting bagay ang isang tao sa'yo, parang nasa isip natin, ako, we owe that person. Di ba? May utang na loob tayo sa tao na yun, di ba? Again, hindi yun masamang bagay. Maganda nga yung culture na yun, no? Pero nawawala na yung tunay na ibig sabihin ng gift. Kaya tayo, pag na-explain na sa atin yung gift of salvation, kadalasan we try to pay Jesus back with good works. Hindi natin matanggap na walang bayad yung salvation. Kasi hindi natin kayang i-picture yung ibig sabihin ng grace, yung word na grace. Di ba? Pero sabi ni Jesus dito, no, parang ini-imply niya doon sa babae na merong gift si God para sa tao. At kung kilala daw niya kung sino si Jesus, sabi ni Jesus, sure ako, hihingin mo yung gift na yun sa kanya. Tapos ano daw ibibigay ni Jesus pag hiningi mo yung gift? Pag hiningi niya yung gift kay Jesus, ano raw, yung gift ni God kay Jesus, ano raw ibibigay ni Jesus? Bibigyan niya ng living water. Ganda, pansin mo meron daw gift si God, meron daw gift si God sa tao, at pag nalaman niya kung sino si Jesus, at hihingin niya yung gift na yon, ang ibibigay ni Jesus is living water. No? So anong intindi ng Samaritan woman sa sinabi ni Jesus? Sabi ni nung Samaritan woman, you have nothing to draw with and the well is deep. Where can you get this living water? Ano yung sinasabi ng woman? Sabi niya, di ba nandito tayo sa well? Nandito tayo sa well ngayon eh. Yung well kasi, hindi siya living water. Stagnant water ang tubig sa well. No? Hindi siya umaagos. Di ba? Hindi siya umaagos. Ang living water kasi, spring. Yan ang living water. Umaagos, continuous yung flow. No? In short, tubig na buhay nga. It's a living water. Kaya ang tawag nila sa mga spring, living water. Kasi may buhay eh. Di ba? Continuous, umaagos, non-stop, di ba? Hindi nauubusan. It's a living water, no? So, sinasabi ng babae, saan ka makakahanap ng ganyang water dito? Di ba? Ang hirap-hirap na desyerto ang ang Israel eh. Di ba? Kaya nga tayo umaasa sa mga well eh. Di ba? Sabi nga niya, gawa pa to ni Jacob eh. Ganun na katagal tong well na to. So in short, magkaiba sila ng sinasabi. Na kung naalala niyo si Nicodemus, 'di ba? Ano sabi ni Jesus kay Nicodemus? Sabi niya, you need to be born again. Ano sagot ni Nicodemus?
Sabi niya, how can a person be born when he is old? He cannot enter his mother's womb a second time and be born, can he? Di ba? Hindi rin niya mag-gets di ba? So pareha sila ditong woman, no? Pareha silang nakatingin sa physical aspect nung sinasabi ni Jesus, no? Pero alam nating lahat that Jesus is talking about the spiritual reality. So explain niya ni Jesus sa kanya yung difference. Explain ni Jesus yung difference sa kanya. Sabi ni Jesus, everyone who drinks this water will be thirsty again. But whoever drinks the water I give them will never thirst. Indeed, sabi niya, the water I give them will become in them a spring of water welling up to eternal life. No? So Jesus is not talking about the physical water. Ano yung sinasabi niya? It's about or something about spiritual. Ba't ko nasabi yon? Kasi sabi niya eternal life. So this is something spiritual. Di ba? Pero pansinin mo yung style ni Jesus sa pag-share niya, no? Tingnan mo yung style niya, baka makakuha tayo ng technique dyan eh. Mapapansin niyo, no? Jesus saw the felt need. Para sa babae na to, ano daw kailangan niya? Water. Kaya nga siya nandyan eh. Kaya nga siya nandyan sa well eh. Kailangan niya ng tubig. So para si Jesus makapag-share sa kanya about salvation, hindi niya sinabi sa woman na, you know, I am the bread of life. I am the door. I am a good shepherd. Hindi niya sinabi yun. Di ba? Ginagamit niya ni Jesus yung condition ng woman. Tubig ang kailangan mo, sa tubig ko ipapakilala sa iyo kung sino ako. Alam niyo, no? Yung gantong style ang dapat nating i-practice, no? Na wag nating kahunin yung pag-share ng gospel, no? Alamin mo sino audience mo. Naalala ko tuloy nung dedication ni GP, di ba? Sabi ng CCF kasi pagka dedication, ang message natin John 3:16 talaga, no? Pero sabi ko kay GP, lahat kayo doktor eh. Di ba? 80% doktor eh. Sabi ko ang i-discuss natin yung snake on the pole. Kasi yun ang logo ng mga doktor. Di ba? Makaka-relate sila rito eh, no? So, yun yung ginawa ni Jesus, no? Ginamit niya yung tubig para ipakilala dito sa woman kung sino siya. So, ano naging epekto nito? Ano naging effect nito sa babae? Sabi niya, the woman said to him, Sir, give me this water so that I won't get thirsty and have to keep coming here to draw water. Para hindi na ako pabalik-balik dito sa lugar nito. Nakita mo, no? Nakuha niya yung heart ng babae. No? Ngayon, hinahanap-hanap na ng babae yung water na ino-offer ni Jesus, no? Pero, hindi doon huminto si Jesus. Sinasabi niya, o sige, gusto mo? Gusto mo ng living water? Ito ngayon. Sabi ni Jesus, go, call your husband, and come back. Ano inisip ko? Anong connection nun? Anong connection ng husband doon sa living water? No? Panoorin nyo paano ipepresent ni Jesus yung gospel doon sa Samaritan woman. No? Una, Jesus saw the felt need. No? So now, he wants to capture yung heart ng babae. Nung gusto na ng babae yung ino-offer niyang nung gusto na ng babae ino-offer niyang water, now Jesus will go to the heart issue. Pupuntahan niya talaga yung pinaka-core ng lahat. Makikita natin dito how God deals with us, no? Sa yung mga prayers natin, pag may mga problema tayo, tingnan mo kung paano tayo treat ni God, no? The problem of this woman, yung uhaw niya is superficial. No? Para makita niya yung totoo niyang need, Jesus brought up an issue. Okay, tawagin mo yung asawa mo. Bakit? Dahil alam ni Jesus yung totoo niyang problema. Alam niyo, sa buhay natin, no, meron tayong dalawang klaseng problema. Meron tayong real problem at meron tayong superficial problem. Ang problema rito, no, most of us cannot detect yung real problem. And most of the time, we try to solve the superficial problem na hindi natin na-address yung real problem. Nakuha niyo ba? For example, no, gusto natin maging successful. Sobrang patay na patay tayo ron. Gusto natin maging mataas talaga doon sa career natin. Pero, ang totoo, yung truth about yung need mo talaga, no,
gusto mo lang talaga ma-accept ka ng ibang tao. Yun lang, yung gusto mo lang talaga ma-accept. Pero gusto mo lang maka-experience ng respect. Kunwari, gusto mong, you want to acquire a lot of things, no? Pero yung totoo, naniniwala lang tayo na pag meron ka ng bagay na yon, bagong kotse, bagong bahay, doon ka nasasaya. So hindi pala pera or successful career ang totoong problema. Superficial lang pala yun. Kasi yung totoong problema, parang you are longing for acceptance and true happiness. Nandun ka sa superficial, hindi mo ina-address yung totoong problema. Gusto nating mahalin tayo at tanggapin tayo ng mga tao na gusto natin. Alam nyo, makikita mo lang, no? Makikita mo lang yung tunay mong problema until you experience and encounter Jesus in your life. Yun lang. That's the only way. Siya lang kasi ang pwede mag-alis ng veil sa iyo eh. Tinan mo to, no? Ngayon tong babae na to, no? Na-encounter na niya yung presence ni Jesus sa buhay niya. So sabi ni Jesus, tawagin mo yung asawa mo. Ano sagot ng woman? I have no husband. Sabi ni Jesus, you are right when you say you have no husband. The fact is, you have had 5 husbands. And the man you now have is not your husband. What you just have said is quite true. So what is the heart issue? What is the real problem of this woman? She is searching happiness from the wrong places. Alam niyo nung time nila, since mababa ang tingin nila sa babae, hindi tulad ngayon no, na pwedeng babae yung mag-file ng divorce, no? Nung time nila hindi pwede 'yon. Kasi nga mababa nga yung level ng mga babae. Lalaki lang ang nakikipag-divorce nung time nila. So itong babae na to, 5 times na siya na-reject ng asawa niya. Alam mo, ma-reject ka nga lang ng isang beses, sobrang sakit na eh. Di ba? Itong babae na to, 5 beses siya na-reject. At ang malupit doon, itong kinakasama niya ngayon, ayaw na siyang pakasalan. Mas matinding form of rejection yon. Hindi siya accepted. Sobrang basag na to, no? Sobrang basag na tong babae na to. I'm sure oho na siya sa totoong love tsaka totoong acceptance, no? So imagine niyo yung pain, no? Imagine niyo yung pain na pinagdadaanan niya, no? Tapos mag-isa lang siya mag-igib, wala siyang, di ba? Mag-isa, parang rejected na siya ng 5 husbands, rejected pa siya ng society. Pero ang mali lang niya, hinahanap niya sa ibang tao yung magpapasaya sa kanya. Sa mata ng Diyos, sobrang bigat na kasalanan yon. Ang tawag ng Bible doon is idolatry. Anything or anyone that you seek to give you what only God can give you. Yun yung idol. Pag naisip natin ng idolatry, niisip agad natin, di ba? Yung mga santo, mga statue, yung mga images. Tama, no? Tama. Pero basic form lang ng idolatry yan. Pag tinignan mo yung book of Ezekiel, no? Sinasabi ni Prophet Ezekiel doon na meron tayong idols in our hearts. Ibig sabihin, pwedeng maging trabaho, pwedeng maging ministry natin, pwedeng pera, pwedeng, no? Hindi siya necessarily mga masasamang bagay. Sabi nga ni Pastor Peter, ang ganda ng sabi niya, basta when the temporal things becomes the ultimate, temporal things, no? Yung mawawala rin dito sa mundo, becomes the ultimate sa buhay mo, that is an idol. And you know, sabi ni God, no? Sabi ni God sa Jeremiah, for my people have committed 2 evils. Pag sinabi mong evil, ang iisipin mo agad, pumapatay ng tao, nagnanakaw, adultery, no? Pero sabi niya, ano yung dalawang evil sa mata ng Diyos? Unang evil daw, they have forsaken me, the fountain of living waters. Ibig sabihin ng forsaken, no? Parang iniwan mo ko, you have abandoned me, you left me, pinabayaan mo ko. Iniwan mo ako yung living water, pero iniwan mo ko. Sabi niya, at ginawa mo, yung pangalawang evil, and hewed out cisterns for themselves, broken cisterns that can hold no water. Pag sinabi mong hewed, no, parang gumawa ka para sa sarili mo. Nag-carve ka, nag-sculpt ka ng cistern mo. Pero ang problema raw, yung cistern daw na yon, yung container ng water na yon, broken cisterns yon. Broken cisterns that cannot hold water. So sinasabi sa atin ng Diyos, ako yung unahin mo. Ako yung mahalin mo muna.
Naguhukay ka ng sarili mong cistern eh. Ang problema, lahat ng pinaghirapan mong yan, lahat yan butas. Lahat yan, tatagas lahat ng tubig na nilagay mo dyan. Kahit sabi mo pinaghirapan mo yan, may butas yan. Ibig sabihin yung asawa mo, hindi yan na magkukumpleto sa'yo. No, hindi mo pwedeng kunin sa kanya yung joy. Tatagas lang yan. Dahil lahat tayo, broken cisterns eh. Di ba? We are all broken cisterns that can hold no water, no? Kaya only God, the fountain of living waters, can fully satisfy. Sabi ng babae, no? Sir, I can see that you are a prophet. Our ancestors worship on this mountain, but you, mga Jews, claim that the place where we must worship is in Jerusalem. Ngayon sa point na to, medyo nagigets na ng babae, no? Gusto ko yung ino-offer mo, Jesus, na living water. Pero paano? No? Paano kumukuha yan? Dito ngayon papasok yung tamang theology. Importante yung right theology sa lahat sa atin, no? Sobrang importante yung tama yung paniniwala natin. Kumbaga, she already have the right heart, alam na niya, no? Alam na niya yung problema sa heart niya, but she needs to renew her mind. She needs to be discipled. Dito na yung Bible study papasok. Sabi ni Jesus sa kanya, "Woman, believe me, a time is coming when you will worship the Father neither." Hindi dito, no? Neither on this mountain at hindi rin sa Jerusalem. Sabi niya, "You Samaritans worship what you do not know. We, mga Jews daw, we worship what we do know, for salvation is from the Jews." Paniwala nila, mga Samaritans, yung temple daw ni God nandun sa mountain nila. Pero hindi, no? Hindi, wala doon. Pero nasa Jerusalem talaga kasi hindi naman chosen people ang Samaritans. Ang chosen people are the Jews, no? Salvation is from the Jews. Pero sabi ni Jesus, no, kahit yung temple na nasa Jerusalem, hindi pa din yan ang tunay na place of worship. So kung hindi daw doon sa Samaria at hindi rin sa Jerusalem, sabi ni Jesus, nasaan? Nasaan yung tamang place of worship? Sabi ni Jesus, "Yet a time is coming and has now come when the true worshipers will worship the Father in the Spirit and in truth." Sabi niya, "For they are the kind of worshipers the Father seeks. God is Spirit and His worshipers must worship in the Spirit and in truth." No? Alam mo, isa to sa pinakagusto kong verse sa buong book of John, no? Napakalalim ng binitawan ni Jesus dito, no? Lumaki ako ng iba ang intindi ko, no? Sa word na worship. Ang nasa isip ko pag sabi mo worship, yung nagtataas ka ng kamay, hallelujah, amen. Yun ang worship na nasa isip ko, no? Very shallow yun, sobrang babaw nung intindi ko sa worship. In fact, mali nga yun eh, mali nga yung paniwalang yun eh, no? Pero sabi ni Jesus, ano daw ang tunay na worship? Ano daw ang worship na tinatanggap at hinahanap ng Diyos, no? Naghahanap ang Diyos ng totoong pagsamba. Ano raw ang hinahanap ng Diyos? Yung worship na galing sa Spirit and in truth. So sobrang importante nitong verse na to, no? Kailangan maintindihan talaga natin kung ano ba ibig sabihin nito. So para magets natin, no, ano ba 'tong sinasabi ni Jesus na Spirit and in truth na pag-worship, kailangan makita natin yung buong picture. Kailangan makita natin kung ano yung simula pa, yung bigger picture nito, no? So ano ba 'tong worshiping in spirit and in truth in a bigger picture? Alam niyo yung Bible, the Bible teaches us, no, the reality of these two places, the heaven and the earth, no? Because God is holy and tayo, we are sinful. Etong dalawang spaces na to, they cannot merge. Hindi pwede. Kasi holy God, no? In Him there is no darkness at all. So hindi pwede mapunta ang isang sinful man sa presensya ng isang holy God. Pero, ito yung magandang pero, no? But because God loves us, He made a way. He made a way to overlap these two spaces. Maraming beses ginawa ni God yan na walang way pero ginawa niya ng way. No, something impossible but he made a way. Kunwari yung Israelites, mahuhuli na sila ng mga Egyptians.
Wala na, patay na sila, dead end na ng tubig ng Red Sea. Wala nang ibang way. Ano ginawa ni God? Binuksan niya yung Red Sea. Imposible yun. Imposible yun. Pero ginawa niya. Naglakad sila on dry land. Something impossible, but God made a way, no? So, God made a way para mag-overlap itong two spaces na to. At itong overlapping space na to is God's dwelling place. Diyan naninirahan ng Diyos sa overlapping space na yan. So, pwede siya in the presence of a sinful man, pero nandyan lang sa parameter na yan. Pag titignan mo ang Old Testament, saan mo makikita yung overlapping na to? Saan sa Old Testament mo makikita yung lugar na yan, na nandyan yung presensya ng Diyos? Na nandun sa mundo, doon sa lugar na yan, diyan mo makikita ang presensya ng Diyos. Saan sa Old Testament mo makikita yan? Ano tawag? Sa Holy of Holies. Hindi, yung Old Testament muna. Yung time pa lang ni Moses. Holy of Holies kasi yun yung temple eh. Yung umpisa pa lang. Kay Moses, doon sa burning bush, sa bundok. Nagre-reside naninirahan na. Nag-appear siya sa burning bush, pero saan siya nagre-reside? Dwelling place niya. Ark of the Covenant. Yes, sa Ark of the Covenant. No? Sa Ark of the Covenant. Or sa Tabernacle. Nandyan sa loob ng Tabernacle, yung tent na yan, nandyan yung Ark of the Covenant. No? Alam mo, sobrang madugo dyan sa lugar na yan. Sobrang madugo. Bago ka pwede pumasok dyan sa tent na yan, kailangan mag-offer ka ng sacrifices. Kailangan may mamatay na goat, may mamatay na lamb. No? Tapos dapat dumaan ka sa tamang proseso. Kung hindi, patay ka sa loob. Bakit? Dahil nandun yung presence ni God. Kailangan paghugasin mo muna yung lugar na yun ng dugo bago ka makapasok. Pag hindi mo nagawa yun, may tali ka naman eh. Na babagsak ka ron, tapos hihilahin ka na lang nila palabas. Kasi hindi sila pwede pumasok sa loob. Kasi holy place nga yun. No? So, the tabernacle is where heaven and earth meets. Diyan lang pwede ma-experience ng isang sinful man ang presensya ng isang holy God. Wala nang ibang lugar. Sa buong mundo diyan mo lang magagawa yan. No? Kung gusto ko kausapin ni God ng mga Israelites, gusto niya kausapin si Moses, no? Kailangan diyan yung meeting place. Hindi sila pwede mag-usap sa ibang lugar. Diyan lang sila pwede mag-usap. No? So, dumaan na mahabang panahon, no? Kahit saan sila magpunta, dala-dala nila yung Ark of the Covenant, set up ulit nila yung tent na yan, no? Hanggang dumating sa time ni David. Alam naman nating lahat, no, that David is a man after God's own heart, di ba? Sobrang yan, ang puso niya lagi para sa Diyos, no? So isang araw, habang nasa palasyo siya, naisip niya. Sabi niya, "See, now I dwell in a house of cedar, but the ark of God dwells within tent curtains." Ang ganda-ganda na raw ng lugar niya, no? Cedar, yun yung finest wood, no, nung time nila. Pero si God, nasa tent lang. Nasa tent lang. Doon lang nakalagay yung presence ni God. So ano sabi ni David? Gusto niyang gumawa ng temple para kay God. Pumayag si God sa desire na yon, no? Sa isang kondisyon, no? Hindi siya ang gagawa, kundi yung anak niyang si Solomon. Sabi sa First Chronicles, no? "You have shed much blood and have waged great wars." Sabi ni God kay David, na marami ka nang napatay. "You shall not build a house to my name." Hindi ikaw ang gagawa. Sabi niya, "Behold, a son will be born to you, for his name shall be Solomon. He shall build a house for my name." So, Solomon built the temple. No? Desire ni David, si Solomon ang gumawa. Napakagandang niya, no? Picture niya. No? Desire ng isang ama, ang gumawa yung anak. Parang salvation natin. No? For God so loved the world. God the Father so loved the world that He gave His Son to die for us. Desire ng ama, pero ang gumawa ng completion, yung anak. So, tinanggal na sa tent yung Ark of the Covenant at nilagay sa room dito sa temple. Yun yung sinasabi ni Mark na Holy of Holies. Nandoon na sa loob ng temple na yun. No? So ngayon, ibig sabihin, the temple now is the place where a holy God meets with a sinful man.
Sa buong mundo sa buong mundo, wala nang ibang lugar kung hindi diyan lang. Diyan sila nagsasacrifice at nag-worship para sa Diyos. Walang ibang satellite temple, walang ganun. Sabi nga ni Jesus na hindi rin din sa Samaritan Mountain. They worship what they do not know. Hindi doon. Nandyan lang sa Jerusalem. Nandyan sa temple na yan. Isa lang ang pwede nilang paggawa ng sacrifice. Okay? Hanggang dumating sa time ni Jesus. Hanggang dumating na, fast forward after 700 years sa time ni Jesus. At ito yung pinag-aaralan natin ngayon. Nagtanong yung Samaritan woman kay Jesus, no? Sabi niya, I can see that you are a prophet. Our ancestors worship on the mountain, but you Jews, parang sabi niya, where is the place where we must worship in Jerusalem? So ano sagot ni Jesus sa kanya? Sabi ni Jesus, believe me, a time is coming when you will worship the Father, neither on this mountain nor in Jerusalem. Sabi niya, saan daw mag-worship? Yet the time is coming and has now come when the true worshipers will worship the Father in the Spirit and in truth. For they are the kind of worshipers the Father seeks. God is Spirit and His worshipers must worship in the Spirit and in truth. Sinasabi ni Jesus na darating tayong panahon na hindi mo na kailangan pumunta ng Jerusalem to worship God. Bakit daw? Because after Jesus' death and resurrection, Jesus became the new temple. Jesus now is our only way. He is the only way for a sinful man to be in the presence of a holy God. There's no other way but Jesus. Jesus is the new temple. He is the way to the Father. Something impossible, but God made the way through Jesus. Siya yung mediator, siya yung namamagitan. Kaya this is not about religion. Yung itong truth na to, this is not about religion. He is the only way. Kaya nga sabi sa John 16 no? Truly, sabi ni Jesus, truly, truly, I say to you, if you ask the Father for anything in my name, sa name niya, He will give it to you. Kasi there's no other name but Jesus. Hindi ka pwede gumamit ng ibang pangalan, ibang tao, ibang pagdadasalan mo para makarating kay God yung prayer mo. Walang ibang way. Siya lang, in Jesus' name lang. So, if we receive Jesus in our lives, no? Pag tinanggap mo siya, sinurrender mo na, nag-gets mo na yung salvation that Jesus is the only way and you're a sinner and you need a Savior, naging clear na sa iyo yun. Sinurrender mo ngayon yung buhay mo kay Jesus, no? Inaccept mo siya sa buhay mo and decide to follow Him. Ano ngayon ang mangyayari? Ano mangyayari sa iyo ngayon? Sabi sa 1 Corinthians, no? Do you not know that you are a temple of God and that the Spirit of God dwells in you? Ano mangyayari? The Spirit of God will dwell in us. Literal yan our body will become a temple of the Holy Spirit of God. Paano nangyari yun? Dahil nung inaccept natin si Jesus as our Lord and our Savior, He gave us something. Meron siyang binigay sa atin. Ano yung binigay niya? Sabi sa Ezekiel, I will give you a new heart and put a new spirit in you. Nung nagkasala si Adam and Eve sa garden, namatay yung spirit na yun. So pinanganak kang patay yung spirit. Pinanganak ka na merong heart of stone. Sabi ni God, I will remove from you your heart of stone and give you a new heart, a heart of flesh. Tapos, and put a new spirit in you. Dahil patay yung spirit mo So as believers, no, we are the new temple because of Jesus. No? That is why we are called to be holy. Hindi yung, ibig sabihin, no, we are called to be holy. Ibig sabihin, kailangan magpakabanal ka, maging mabait ka, yung pananalita mo, mahinahon, hindi yun yung holy. Ang sinasabi rito ni Jesus, you need to submit to the Spirit that is in you. Magpasakop ka. Kasi naglalaban pa rin yung flesh mo tsaka yung spirit You need to surrender to your spirit. You need to die daily para doon sa spirit na yun. You need to die to yourself and submit
to the Spirit that dwells in you. Be filled by the Spirit, yung sinasabi niya. At ito yung picture na sinasabi ni Jesus sa Samaritan woman sa well. God is Spirit, and His worshipers must worship in the Spirit and in truth. So bakit kailangan mangyari ito? Bakit kailangan mangyari? Nakita niyo yung picture na yan, no? Yung nasa gitna, nagiging pinaplant ni Jesus sa bawat isa sa atin, no? Yung spirit niya. Bakit kailangan mangyari itong itong picture na to? Because one day, itong heaven na to will pass away. And itong earth na to will also pass away. But this dwelling place will be in eternity. Yan yung everlasting life. And the Bible calls it a new heaven and a new earth. Sabi sa Revelation, no? Then I saw, nakita raw ni John, the apostle, a new heaven and the new earth. Sa future to, ha? For the first heaven and the first earth had passed away, nawala, namatay. Sabi niya, I saw the holy city, the new Jerusalem, coming down out of heaven from God, prepared as a bride. Yung church daw, yung believers of God, no? Coming down out of heaven from God, prepared as a bride, beautifully dressed for her husband. Sino yung husband? Si Jesus. He is the bridegroom. Sabi niya, tapos sabi raw nung sabi ni John, and I heard a loud voice from the throne saying, ano yung sabi niya? Look, God's dwelling place, yung nasa gitna, is now among the people. And He will dwell with them. They will be His people, and God Himself will be with them and be their God. Ganda, no? Alam mo, ito yung the New Jerusalem, meaning the church, no? Ito yung picture ng wedding, no? Kaya pag sinasabi ni God na God hates divorce, no? Hindi niya kino-condemn yung isang tao who experienced divorce. Hindi yun ang ibig sabihin nun. Ang deeper meaning nun is, ibig niya sinasabi niya na hindi kita iiwan because I hate divorce. Dahil dito sa picture na pinapakita niya, yung church is the bride at siya yung husband, you know? Ba't ko nasabi yon na hindi siya galit sa mga naka-experience ng divorce? Because this woman divorced 5 times, but Jesus had to go through Samaria to give her eternal life. Sinadya siya. God hates divorce because He wants to tell you, to tell us, no? Even if we are unfaithful, He will remain faithful to us. Pag tinanggap mo siya, may forever kay Jesus. Sabi, no one can snatch us away from God. Once saved, always saved. Salvation is permanent. Tayo, we treat marriage as like a contract, no? Pag ayoko na, pag hindi na meet yung expectation ko, ayoko na, tama na. But for God, no, for Jesus, it is a covenant. Sabi niya, what God has joined together, let no man separate. It's a covenant. So ano itsura nitong God's dwelling place is now among the people. Look, God's dwelling place is now among the people. He will dwell with them, and they will be His people, and God Himself will be with them and be their God. Ito yung picture ng indwelling of the Holy Spirit among the believers. Ngayon, we don't need to go to any place to worship God. Because the time has come where true worshipers will worship God in spirit that is in us. And it should be based on truth. Bakit? Kasi naninirahan na sa iyo yung spirito na yon. Nasa iyo na yung temple ni God. Naninirahan na yung Diyos sa buhay mo ngayon. Kaya grabe yan, no? Kaya pagka pinadala ka ni God sa isang lugar puno ng unbelievers, kailangan mong magsalita. Kailangan mong i-open yung nalalaman mo. Kasi yung spirito na nasa iyo, yun lang yung only place where a sinful man can meet with the Holy God. Ganun ka-powerful yung spirit na nasa iyo. Ang tanong ngayon, what do we expect in the new heaven and the new earth?
Kung totoo mangyayari ito one day, anong kailangan natin i-expect? Sabi sa Revelation, no? Ito raw mangyari sa new heaven and the new earth. He will wipe every tear from their eyes. There will be no more death or mourning or crying or pain. Bakit daw? For the old order of things has passed away. Sabi niya, sabi ni John, no? He who was seated on the throne, may nakaupo daw sa throne na nakikita niya. Sabi nung nakaupo sa throne, I am making everything new. Tapos bigla raw niya sinabi, write this down for these words are trustworthy and true. Inutusan niya si John, no? Vision to ni John eh. Inutusan daw siya nung nakaupo sa throne. Sabi niya, sulat mo to for these words na sasabihin niya are trustworthy and true. Ano yung sabi niya kay John? It is done. I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end. Ito yung pinakamalupit, no? Sabi niya, to the thirsty, I will give water without cost from the spring of the water of life. Alam mo gaano katindi yan? Sino raw nagsabi nito? Yung nakaupo raw sa throne. Pinasulat niya kay John. Kasi talagang mangyayari ito. Alam mo gaano katindi yan? Balikan natin yung sinabi ni Jesus sa Samaritan woman, no? Sabi ni Jesus dun sa woman, if you knew the gift of God who it is that asks you for a drink, you would have asked him and he would have given you living water. Ano yung sinabi ni John do sa vision niya sa Revelation? Ano sinabi nung tao na nakaupo sa throne? Sabi niya, to the thirsty, I will give water without cost. Ano other word ng without cost? It's a gift. To the thirsty, I will give water. Ano sabi niya? If you knew, you ask you for a drink, di ba? Sabi niya, you will have asked him and given you living water. Ano sabi niya? Without cost from the spring. Ano sabi natin kanina? Ano yung living water? It is the spring water. The spring of the water of life. Parehas. Parehas sa parehas. So ano ibig sabihin nito? Ang kausap na Samaritan woman sa story na to is the Alpha and the Omega, the beginning and the end, the author and perfecter of our faith, the creator of the world himself. No other than Jesus. Yung nakita ni John the Apostle na nakaupo sa throne, it is Jesus. Grabe, no? Alam mo kung si Nicodemus, no, a religious man, alam niya lahat, pero siya ang bumisita kay Jesus. Etong rejected woman na wala na nagmamahal sa kanya, si Jesus ang bumisita mismo sa kanya. Nakita mo yung difference, no? Nakita mo kung anong klaseng tao ang pinapriority ni Jesus. Pero itong pinakamalupit, no? Pansinin niyo, up to this point ng libro ng John na to, no? Wala pang sinasabihan si Jesus kung sino siya. Wala pa siyang dinedeclare. Si John the Baptist, tinuturo siya, sabi niya, sinisigaw ni John the Baptist, he is the Lamb of God who will take away the sins of the world. Pero si Jesus mismo, wala pa siyang sinasabi kung sino talaga siya. Wala pa siyang claim na sinasabi. No? Kaya ang tanong ngayon, magpapakilala ba si Jesus sa Samaritan woman? Sabi sa last verse, the woman said, I know that Messiah called Christ or Christos is coming. When he comes, he will explain everything to us. Ano sagot ni Jesus? I, the one speaking to you, I am he. Grabe yan. For the first time, Jesus declared that he is the Messiah. Hindi niya pa sinasabi sa mga disciples niya yan. At kanino niya unang sinabi? To a woman. Pinakamababang uri ng tao sa panahon nila. To an outcast. Wala nagmamahal sa kanyang society. To a non-Jew. Hindi pa Samaritan pa siya, no? Hindi pa siya full-breed Jew. Hindi pa siya chosen, kasama sa chosen people. To a sinner. To a person who is thirsty of acceptance and love. To a person who is looking for something that will truly satisfy her. So as we close, no?
tingin ko tama si C.S. Lewis, no? That this world will never satisfy us. Bakit? Because this world will pass away. We are made for the new heaven and the new earth. We are created to be satisfied with the living water that Jesus is giving us. Yun lang ang talaga makakapag-satisfy sa atin. The spirit that is in us, no? At huwag nating isipin kung paano natin to babayaran because Jesus gives us a water without cost. Ano lang kailangan natin? Kailangan lang natin maging satisfied sa Kanya. Balik ako.